Kinilabutan ako. We're gonna have a president who is a cocaine addict? Balita ko, yung mga nagko-cocaine na yan, nagwa-wife swapping yan eh. Tsaka girlfriend swapping. Ano? Di ba totoo? Kaya kayong nagko-cocaine kayo, yung mayayaman kayo, wag nyo nga kaming etchos-etchos. You know, we're on cocaine because we're rich. Bull. You're on cocaine because you're addicts. You don't say, oh, I only take it once a week. Etchos, once a week ka dyan. Pag nagko-cocaine ka, you cannot stop. That's what I was told by drug addicts and recovering cocaine addicts and recovered drug addicts. Abay, mas okay pa sa inyo ang mga mentally ill people eh. Because they have no choice. Kayo, may mga choice kayo. Tsaka ang yayaman nyo. Alam mo, noon, hindi ko napansin yan eh. Hindi ko masyadong pinag-uusapan yan. Until BBM ran for president. Natakot ako. Kinilabutan ako. Although nobody said it up front that they had personal knowledge until Senator Amy Marcos came out. It was common knowledge. And even barkada, they all know. Ibang circles, in the circle nila ng mga rich people, it was common knowledge. Kinilabutan ako. We're gonna have a president who is a cocaine addict? Ninervyos ako. Pero sabi ko, baka naman. Because you know, you always hope for the country. Pero, what did Amy Marcos say? Now that he is severely addicted to cocaine, hindi na tama ang mga desisyon niya. Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbahak ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Sabi pa ni Amy, Bongbong, Bonget, ikaw pa ba yan? Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Because my friends, countrymen and countrywomen, what sets our president apart from all of us is the great responsibility to take care of all Filipinos.